Marami. Kadalasan, mga ordinaryo sila eh. Naka-ordinaryo. Kung titignan mo, kung susundan mo sila, parang kamag-anak na rin ng pasyente. Laking simbahan ang kaahan nating si Christian Ronquillo na taga La Union. Madasalin at isang mabait na anak. Pero meron pang isang katangian itong si Christian. Bata pa lang daw siya, nakakita na raw siya ng iba't ibang spirits. 9 years old ako that time. Kami ay naglalaro ng mga barkada ko dito sa mismong compound namin. Nagtatago-taguan kami. Hanggang sa may hinahabol akong bata na nakaputi. Dahil kami naman ay bata, lahat na nakikita namin, hinahabol namin. So nagtataka yung mga kasama ko kung sino yung hinahabol ko. Pero nung patapos na yung laro namin, doon na kami nagtaka, doon na sila nagtaka mismo at tinanong ako at kung sino yung hinahabol kong nakaputi. Children are highly imaginative. Children read a lot of books. They make a lot of stories. It's a center for learning, imagination, and creativity. Nung high school na ako, then bago ako umuwi, napasalamin lang ako sa may malapit sa CR namin ng boys. Habang nagsasalamin ako, may naaninag ako sa gilid ko na babae, nakaitim. Ang pinagtatakaan ko, hindi siya gumagalaw. Saka hindi ko muna siya pinansin noong una eh. Hanggat sa nung nakauwi ako, bago ako makarating sa gate namin, nakita ko ulit siya. Parehas pa rin itsura niya. Pero mukhang hindi nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil nang tumanda na ito si Christian, mas matitinding pangyayari pa raw ang kanyang naranasan. Nakikita raw kasi niyang mangsundo ng mga taong malapit ng mamatay. Gaano ito katotoo? So nag-duty kami nung sa isang hospital. Graveyard shift kami that time. Nung napaidlip kaming lahat, may biglang bumulong sa akin. Ang bulong niya eh, tingnan mo yung swero ng pasyente mo, paubos na. So bali ako, nagising ako dahil bigla siyang bumulong. Lalaki siya, malumanay naman ang boses, hindi naman siya nakakatakot. So dali-dali akong lumabas dun sa kwarto namin para i-check ko yung pasyente. At doon nga, nalaman ko, paubos na yung swero ng pasyente. Minsan naman daw, bigla na lang umiiwas si Christian habang naglalakad. Kaya naman nagtataka na ang mga nakakasabay niya at nagtatanong sa kanya. Pero hindi na ito pinagsasabi sa iba. Sa 4 na taon kong nagtatrabaho sa ICU, yun ang madalas kong makita. Isang maitim na lalaki, nakaitim, pero hindi mo maaninag yung mukha niya eh. Madalas ko siyang makita sa likod ng mga pasyente. Sa tingin ko, hindi siya kamag-anak. Most likely, isa siyang sundo. Minsan, kahit nakauwi na raw siya sa bahay at kahit pa natutulog na siya, may bigla na lang daw bumubulong sa kanya at sasabihin kukunin na ang pasyente niya. So ang ginagawa ko, dali-dali kong tinatawagan ng mga kasama ko sa duty para sabihan sila na may mangyayari sa pasyente. At yun nga po, may napagsabihan ako that time, nabantayan yung isang pasyente, stable siya, pero pumanaw din. Ito nga bang tinatawag na sundo? Ang sundo, ito yung mga minsan iniisip natin. Ito ay maaring isang espiritu na yung ligaw na espiritu, no, na maaring nagpo-form siya kung sino man yung tao na nasa isip natin. May paniniwala rin na kapag malapit ng mamatay o tinatawag na sa langit,
ang isang tao, susunduin niya yung kanyang ang isang kaluluwa na kamag-anak, no, isang ninuno na naggagabay sa pamilya, bababa siya at susunduin niya yung mamamatay niyang kamag-anak. Meron tayong kung ilang mga tribo. Sa mga tribo ng Katagalugan noon, no, yung sinasabi nating mga naniniwala na ang matatanda dito. Pero hindi lang daw sa trabaho nakikita ni Christian ang tinatawag na sundo. Dahil minsan na rin daw nagpakita sa panaginip niya ang sundo ng kanyang lolo at lola bago pa mamatay ang mga to. Yung lola ko, habang pauwi, nakatulog ako sa biyahe. Ang una kong napaginipan isang mahabang parang nakaputi silang lahat. Hindi ko rin maintindihan yung binubulong nila. Pero nung sinundan ko yung mga nakaputi, hanggang sa dulo, nakita ko yung lola ko doon na nakakabaong na siya, puti. Pagdating namin dito sa bahay namin, dito sa compound namin, sa mismong kusina, doon na inatake yung lola ko. Sa lolo ko naman, ang nakita ko may puting siguro nilalang. Nung time na yon, hindi ko na lang pinansin. Pero may mga pinsan ako from father's side na bumisita dito mismo sa compound namin at nagsasabing parang may nararamdaman kaming kakaiba sa mismong tapat ng kwarto mo. Pagkakita ko nung nilalang na yun na nakaputi, just after ng New Year, 5 days, doon na pumana yung lolo ko. Malamang sa malamang, isa siyang sundo. Bilang isang nurse, may isang experience daw si Christian na hindi niya malilimutan. Sa kasong ito, nakita naman daw niyang bumalik ang kaluluwa ng namatay. Yung pinaka nakakatakot kong karanasan, nangyari din to sa neonatal ICU. 2:30 siya ng umaga. Bale, yung mga kasama ko ay nag-break. Ako ang naiwan sa nurse station. Nung nasa nurse station ako, lahat ng mga pasyente namin doon na bata, tulog. Nang biglang may umiyak na isang bata, malapit lang sa station namin. So tinignan ko siya. Bago ko siya lapitan, may pumasok bigla. Dinapitan niya hanggat sa tumigil yung anak niya sa pag-iyak. Nung tumigil na siyang umiyak, binabana niya ito at nagpasalamat pa sa akin. Sabi pumanaw na yung nanay nung bata na umiiyak. Huli na raw nang malaman ni Christian na patay na ang ina ng sanggol. Ayon sa paranormal investigator na si Adam Reyes, hindi raw malabo na magkaroon ng paranormal experiences sa mga ospital. Kami sa paranormal, one thing we can tell you, na kung gusto mong makahanap ng paranormal or supernatural, huwag kang pupunta sa sementeryo. Wala kang makikita doon. Tahimik ang cemeteries. Go to a hospital. Kasi normally, this is where the battle between life and death will take place. Ito yung pinaka-point of transcendence. Yung mamamatay, kumaga, magta-transfer siya from this plane onto the next plane. So, yun yung bridge in between life and death. Posible rin daw na maramdaman ng mga tao sa paligid kapag malapit nang mamatay ang isang tao. Normally kasi, pag malapit nang mamatay ang isang tao, nag-iiba, kumbaga nagkakaroon ng changes dun sa body chemistry ng tao na yun. Let's say, halimbawa, pag nagkakasakit ang isang tao, or halimbawa, pag malungkot ang isang tao, nag-iiba yung secretion ng pheromones na kung tawagin. At yung mga hayop, even yung mga tao, we are very capable of being able to identify or receive yung mga pheromones na kung tawagin in biochemistry. At dahil exposed ang nurse na si Christian sa mga taong may malubhang sakit, hindi malayo maramdaman niya kung malapit nang pumanaw ang mga ito. It is something which also happens during death. Kumbaga, it's something which is physiological. Hindi ito paranormal, hindi ito supernatural. It is something which can be explained by very basic science. So, bahagi ito ng kapasidad ng mga tao.
Pero ang pagpapakita raw ng sundo papunta sa kabilang buhay, ano nga ba ang mga posibleng paliwanag dito? Una, pwede raw na nagkakataon lang na may nakikitang mga imahe si Christian kapag may malapit na mamatay. Pangalawa, pwede raw na optical illusion lang ito. Ayon kay Adam, kapag pagod daw kasi ang utak natin, pwede itong mag-produce ng illusion sa paligid natin, kaya posibleng makakita ng kung ano-ano. O ang pangatlo, posible raw na ang dahilan ay ang mismong pag-set ni Christian ng expectation na ang ospital ay lugar kung saan maraming namamatay, kaya nagiging parabang totoo ang kanyang imagination. Ganon din kasi ang utak natin. Kung ano ang impormasyon na ipinasok mo dito, i-interpret din nito ang mga bagay-bagay gamit ang impormasyon na yon. Pero sa totoo lang, sabi ni Christian, kung ano pa man ang paliwanag tungkol dito, hindi na raw mahalaga dahil para sa kanya, regalo ito na pwedeng gamitin sa mabuti. Aha!